Hola from Barcelona. Kung mahilig ka mamasyal at nakaipon na at balak mong pumunta sa Europe pero di mo alam kung saan ka pupunta, then itong vlog na ito ay para sa'yo. Isa sa pinakamagandang town na kilala for its luxurious lifestyle, tambayan ng mga surfers with stunning scenery na pang Instagram at 30 minutes away from the border of Spain. So pwede ka na lang tumawid kapag nauwi ka na sa Macaron para makakain ka naman ng paella. Second day na ng aming trip dito sa Biarritz, France. Ipapakita ko sa inyo kung ano mga pinagagawa namin sa araw na ito. Dito kami nagstay sa Hotel Plaza. Ito ang itsura ng room. Malawak, malinis at kumpleto sa amenities. Kumuha na lang kami ng extra bed para sa mga bata. Natatanaw ko rin ng dagat mula dito sa bintana. Pagod man sa 6 na oras na biyahe from Barcelona to Biarritz at sa maghapong paglalakad natin kahapon, ay kailangan pa rin natin bumangon ng maaga para masulit ang bakasyon at gastusin ang ipon. Hinihintay namin ang Ma'am Iloko at ang jowa niya na kasama rin namin sa bakasyon na ito. Isa ang Biarritz sa palagi nilang binibisita. Kaya naman nakalibre na kami ng tour guide dito. Una nila kami dinala sa katabing cafe na malapit lang dito sa hotel para mag-almusal. Hindi ko pinalalagpas ang croissant or croissant nila dito sa France. Mas masarap para sa akin kung ikukumpara ko sa Spain. Galante kasi sila sa butter. Favorite naman itong biyanan ko for breakfast, ang bread with butter and jam. Si Mr. naman ay French omelette at ham. Binayaran ko agad para hindi ako ang taya sa lunch. Mas mahal kasi yun. Pagkakain ay nag-ikot-ikot muna kami para silipin ang mga high-end boutiques nila dito. Kilala kasi ang bayan na ito for its luxurious lifestyle. Lahat branded. Wala akong nakitang Zara or H&M dito. Mahal mga mare. Ano kayang pwede ko ipasalubong nito? Marami ding arts and galleries ang aming nadaanan. At meron din mga museums na pwede nyong bisitahin pero hindi na kami nagpunta kasi boring yun para sa mga bata. Pinasok namin ang ilang tindahan, pinagmasdan ang mga gandang architecture sa daan, nagtingin-tingin kung magkano ang bahay dito pero para hindi bumili. Na-curious lang kami. Wala akong masabi. Maganda, malinis. Pero nasan kaya mga tao? Konti lang kasi nakikita ko. Sa Biarritz, ang primary language nila dito ay French and Basque o Euskara. Part kasi sila ng Basque Country. French na ginagamit nila sa pang-araw-araw, sa school at sa government. May ilan rin na marunong mag-Spanish dito kasi sobrang lapad dito sa Spain. Kinakausap ko sila in Spanish muna pero kapag nakita ko sa mga mukha nila na medyo naguguluhan sila sa akin ay ni-English ko na. Napansin ko naman na bawat bakery or any food establishments na nakita namin ay walang naka-hairnet or gloves. Parang sa Spain lang din pala. Kaya wag mo na kaming i-bash. Sa paglalakad, din nakita kong aking dream car. Mas bet ko ito kaysa sa mga bago ngayon. Wala lang, na-share ko lang. Pupunta naman tayo ngayon sa pinaka-iconic place ng Biarritz, ang Virgin Mary na nasa tabi ng dagat. Dadalhin rin namin ang mga bata sa aquarium na nasa tapat lang nun. Namangha naman ako sa tapang ni na lolo. Ayan no, ang lamig kaya ng panahon. Halos magkakalapit lang lahat ng mga iconic places nila dito. Dito ay natatanong ko rin ng Villa Belza. Isang napakagandang kastilyo na nakatayo sa isang cliff. Hindi ako sure kung pwede siyang bisitahin pero hindi na kami nag-abala pa kasi hindi na rin makapaghintay itong mga anak ko na makapasok sa aquarium. Sa tapat ng Biarritz Aquarium nyo matatagpuan ang Rocha de la Vie or Rock of the Virgin. Itong isa sa pinakasikat na tourist attraction for its unique rock formation na pinatungan ng statue ni Virgin Mary. From here, kitang-kitang napakalawak nating Atlantic Ocean. Dahil nasa tabi lang nito ang aquarium, hindi na nga nakapaghintay itong mga bata. So pinasok na rin namin. Nilibre na kami ng mamilo ko dito as a gift na rin para doon sa mga apo niya. Sa naaalala ko, meron itong 3 floor. May mga tropical fish, sharks, seals and sea lions, may mga interactive exhibits, malaki ang aquarium at nag-enjoy din kami mga adults dito. Daladala nga pala na Julia buong bakasyon itong autoprint camera niya. Gusto niya rin kasi gumawa ng album para ipakita ang Biarritz sa mga kaibigan niya. Sa naalala ko, 15 euros nga pala ang ticket per adult at 9 euros naman para sa mga bata. Buti na lang may mga konting activities kami nakita para sa kanila. Napansin ko rin na wala masyadong mga bata. I-recommend ko lang yata itong lugar na ito na bisitahin during summer kung may inakang maliit. Kasi puro shopping, kainan at pagbisita sa tourist attraction lang yung offer nila during winter. Sa summer, bukod sa pagsuswimming sa dagat ay mas maraming water sports at activities para sa buong pamilya. Nagugutom na kami sa mga oras na yan at medyo minamadali na rin namin ng mga bata kasi maaga nga pala silang mag-lunch dito sa France. 1:30 na ng tanghali. Pero dahil nakabakasyon naman kami, naisip na rin namin na mag-relax at bahala na kung saan na lang bukas. Doon na lang kami kakain. Nag-picture-picture muna kami dito sa labas para meron naman kaming remembrance. Ayan ang lighthouse ng Biarritz at ang sikat na La Grande Beach. Punong-puno doon ang taong tabing dagat na yan tuwing summer. Malalakas din ang alon kaya siguro nga naging perfect place talaga ito para sa mga surfers. Nilakad lang namin ang nilakad ang buong bayan. Nadaanan namin ilang ports, ilang magagandang simbahan tulad nito. Saint Eugenie Church yata ang tawag dyan pero hindi ako sure. Gusto ko sanang pasukin pero gutom na itong mga kasama ko. Kaya restaurant na hinahanap namin dyan. Maraming restaurants kami nadaanan pero dahil medyo late na, karamihan sa kanila hindi na tumatanggap ng customer. Magsasara na daw kasi ang kanilang mga kusina. Buti na lang malapit sa hotel namin, nakita namin na bukas pa itong Prima Les Colones. Bahala na kayo ha. Hindi kasi ako marunong mag-French. Italian restaurant ito. Sobrang punong-puno kaya naghintay pa kami halos ng 1 oras bago makapasok. Tumambay at kumain na lang muna kami ng ilang
starter sa labas. Pero sa sobrang lamig at hangin ay hinintay na lang talaga namin na magkaroon ng available table sa loob. Agaw, pansin ang ganda ng bar nila dito. Umorder kami ng iba't ibang tipo ng pasta at pizza. Sulit naman yung paghihintay namin kasi masarap naman talaga. Dahil malapit lang hotel namin dito ay nagmuni-muni lang kami ng 1 oras sa kwarto at lumabas na rin. Kasi may inipin itong mga kasama ko. Dinala naman kami na biyenan ko sa Galerias Lafayette, isang mall, para magtingin-tingin. Ayaw ko talaga pumapasok sa mga mall kasi hindi talaga may iwasan na mapagastos. Maulan ako, nakikita nyo, at medyo nagdidilim na rin. Bumili ako ng ilang inihaw na kastanyas kasi hilig ito ng panganay ko. Nag-ikot-ikot pa rin kami sa mga kali na di pa namin napapasyalan. Puro tindahan at magagarbong mansyon lang nakikita ko. Nadaanan din namin isang supermarket. Kaya naman, pumasok ako at bumili ng ilang French cookies at butter. Uwi ko sa bahay. Kilala kasi ang France na mayroong pinakamasasarap na butter. So, 2 agad ang binili ko. Naghanap na rin kami ng makakainan bago umuwi sa hotel. Dito kami naghapunan sa Marcas de Caceres. Mediterranean food ang ino-offer nila dito. Medyo ginto ang presyo ng bawat plato. Kaya di ako ang taya dyan. So dito na nagtatapos ang pangalawang araw ng bisita natin dito sa France. Sana nag-enjoy kayo. Ilalagay mo ba siya sa bucket list mo? Hanggang sa susunod. Adios! Yes, yes.